Oh, dali na to. Oh my goodness, may lafotang ina. Kami po ay na-checkpoint. Nagkatambay sa ano. Hi guys! This is Mish again. And isi-share ko sa inyo yung ganap namin sa birthday ng aking bunsong kapatid. Nakita nyo naman sa first video na na-checkpoint kami. And yun yung pinakamahirap pag wala kayong lisensya or driver's license. That's why my husband is planning for me to get my license, driver's license, kahit hindi pa ako masyadong marunong mag-drive. So ngayon, nape-pressure ako na mag-learn talaga mag-drive. Anyways, balik na tayo dito sa aking video. This will be uploaded late, no? Kasi nung March 26 pa to. And since medyo busy ako, so hindi ako nakakapag-edit ng mga video. Actually, tambak-tambak na yung mga video Kasi ko. Kasi minsan talaga tinatamad ako mag-edit, be. Ewan ko din. Okay. Balik na nga ulit tayo dito sa aming video. Ito, mana pala kami pumunta sa market para bumili ng pansit. So, yan pala yung binili namin. Ang tawag namin dyan ay pansit sariwa. Ako kasi personally, I really love pansit. Hindi ako mahilig sa spaghetti kasi, ewan ko din. Hindi ko bet yung lasa ng spaghetti. Ayaw ko sa lasa ng sauce. Ganun ako kaarte. Hindi naman maarte pero ganun talaga. May mga kanya-kanya tayong gusto at ayaw. And after pala namin pumunta at bumili ng sariwa, pansit sariwa, is dumiretso na agad kami dito sa fish and meat market kasi we need to buy balat ng baka. And dito agad namin nakita. Shout out nga pala sa inyo mga kuya. Ay, kumara. Ano, may panito? Ano, may panito? Baka kayo na. Uy! Vlog sila. Uy! Pistol number 9 nga naman. Number 9 daw po. Malambot. Sabi mo muna malambot. Malambot daw po. Adi, otolit ang kilo ka na. Dali na. Dili, nag-vlog ko ni Sino. Dami nang gito. Kaya po. Alam mo na vlog ko. Prepare po sila kilo. 150. Ilang kilo na pinasabi mo? Pero baka nito? Pilang kilo? 150. Dua? Ah, dua? Hindi ko alam kay mama. Sabi mo. Ngayon 200. Stall number 9, bayo mo. Pakayo mo. Ngayon 200, okay lang? Ngayon 200. Di ba ang galing? Wala lang 200 eh. Diba? Sobrang babait ng mga nagtitinda sa market na to. And after namin bumili ng balat ng bakis, dumiretso na agad kami dito para bumili ng kikiam for pansit. Kikiam yung aming ilalagay kasi bawal na si mama sa manok. And kahit ano lang naman yung pwede yung ilagay sa pansit as long as nakakain din. So after namin doon sa market is dumiretso na agad kami dito sa tindahan na to para bumili ng, nakalimutan ko kung ano yung bibilhin namin dyan. Basta may binili kami dyan na for tindahan. And pagkatapos dyan, dumiretso na agad kami papunta sa bakery shop para bilhan ng cake yung aming bunsong kapatid kasi birthday niya nga ngayon. I mean nung March 26, which is the day nung na-record namin yung video na to. Ano ba? Ang gulo naman kasi talaga. Anyway, yung pinili pala namin dyan is yung medyo malaki, yung medium size ng cake, which is parang 410 ata. Usually dito kami bumibili kasi napaka-affordable ng kanilang cake and masarap din yung cake nila. Binibigyan ka pala nila ng papel para isulat kung ano yung gusto mong ilagay nila dun sa cake. So, ito yung nilagay namin ng aking kapatid na si Pao. Since siya yung kasama ko, happy birthday pa baby sister. Pabebe kasi pabebe talaga siya. Literal. And ito naman yung mga presyo ng kanilang cake. Yung pinakamaliit nila is 340 and yung medium is 410 and may square shape sila which is 460. Yun na ata yung kanilang pinakamalaking size. I mean, dun sa display nila. So, pagkadating pa lang namin sa bahay is niluto ko kaagad yung pansit. And since ako yung may favorite sa pansit, ako na din yung naatasang magluto ng pansit. And I'm so proud of myself kasi dati hindi ako marunong magluto, be. Na-learn ko na lang din yung pagluluto naturally kasi pag wala ka na talagang choice and wala ka na ding maaasahang magluto, so ikaw na lang din talaga yung magluluto. Kaya sa ganung way ako natuto. Pero of course, sa pagtingin-tingin ko din sa pagluto ng mama ko dati, kasi medyo curious din ako dati kung paano ba lutuin yung pansit and other foods kasi kahit naman tumingin-tingin ka lang makatututo ka din naman. First is to stir fry onion, garlic, and yung kikiam. Isabay na din dyan yung mga gulay kasi para luto ka agad. Ganito kasi ako magluto ng pansit. Niluluto ko muna una yung gulay tapos hahauin ko din. Pag medyo luto na siya. Yung iba kasi inuuna nila yung noodle or yung pansit mismo. Sa kanila isusunod yung mga gulay. Pero ako, ito yung aking process kasi ganito din yung process ng mama ko. Ganito din siya magluto ng pansit. And since sa kanya ako
ako laging nakabantay magluto. So, yun din yung aking way ng pagluluto ng pansit. Nilagyan ko din pala yan ng oyster sauce kasi nakakadagdag siya sa lasa. And yan din yung sinabi ng mama ko na lagyan daw ng oyster sauce kasi mas lasado nga. And of course, lagyan ng tubig and then haluin. Hindi ko na pala hinintay na kumulo pa yan kasi baka ma-overcook yung mga gulay. Kaya ayan, hinango ko na siya and then after nyan, nilagay ko na yung mismong pansit or yung pansit sariwa. Tapos dadagdan ko muna pala yan ng oyster sauce. And ilagay na dyan yung pansit sariwa. Tapos pag medyo okay na yung texture ng pansit, edi idagdag mo na yung mga gulay. Nagluto din pala ng spaghetti yung aking kapatid na si Pao pero hindi namin na-film sadly. And pagkatapos nga maluto lahat, nagsikain na din kami. So yun lamang. Thanks for watching. See you in another one.